programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay nagagalak na muli kayo ay makasama sa pamamagitan po ng inyong panunod ng ating programa. Ngayon po ay katapusan ng linggo. Ito po ang katapusang linggo, August 30, 2020. Katapusang linggo sa buwan ng Agosto. Sa ganap na alas 3 po ng hapon, pasado na alas 3:07 na ng hapon. At amin pong patuloy na kinagagalak na masagot ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa Biblia. Kasama ko din ngayon, of course, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento bilang akin pong technical. At ganoon din po, akin pong patuloy na ipinapapatid sa inyo ang atin pong announcement sa mga estudyante natin ng Reasons of Faith, no? Kasi po, after ng pagsagot ko po ngayon ng mga tanong, ay yung second lecture ng mga students ng Reasons of Faith Bible Institute about the methodology of Bible study, ay mamaya ko na rin po i-upload. So, medyo magiging busy po ang aking oras ngayong araw pong ito ng linggo, no? At ako'y natutuwa na meron tayong pinagkakaabalahan sa atin hong Panginoon. At yung mga students natin sa Bible Institute, naka-upload na po yung atin hong subject doon sa season 3, yung hermeneutics, no? Na-subdivide ko sa 3 video yan, 1, 2, and 3. Pero isang topic lang ho yan. And the next time, yung ating part 2 ng hermeneutics, maging yung reliability ng Bible. So, i-upload ko rin po yan. And then, yung atin hong Spirit of Prophecy lecture, tuloy-tuloy pa rin every second Saturday of the month. So, next month na ho, second Sabbath, ay mapapanood nyo yung ating 5th episode ng atin hong series na tinatalakay at mapapanood sa simultaneous sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Ano ho? At syempre yung ating Reasons of Faith Media Ministry YouTube channel, pakisubscribe lamang po, and then pwede nyo i-click nyo po ang notification bell, ano ho, para updated din po kayo. At atin pong gagawin ngayon, ganang aking nabanggit, pagsagot po dito sa mga natitirang katanungan po rito, medyo magiging mas maiksi yung ating programa ngayon dahil yung atin hong Bible Institute ay kailangan ko ring bigyan ng at pag-ukulan ng panahon yung atin hong paghahayag ng lecture naman doon. So, atin pong simulan ang atin hong programa sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sa inyo sapagkat niloob ninyo sa araw at oras na ito na muling magsahimpapawid ng live ang programang ito. Dalangin namin na samahan kami, Ama, ng inyong Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pagsagot at pagtalakay ng mga katanungan ayon sa inyong salita. Dalangin namin ang karunungan mula sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay aming maranasan upang habang sa panahon ng amin pong pag-aaral at pagsagot ay maluwalhati kayo at magbigay naman ito ng kapayapaan, kasiglahan, inspirasyon at katatagan ng pananampalataya ng amin hong mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay sa programa. Ipagpatawad ninyo, Ama, ang anumang kasalanan na inyong nakita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so diretso na ho tayo. Sa next week na ho ako magbabasa ng ating mga comment ng ating hong mga followers, no? Ito yung ating natigil na tanong kahapon galing kay Brother Nards. Sidran is the layman. Follow up po sa edad ng Earth. Tama po ba ang analysis na bilang ng 6,000 years ay nagsimula nung nasa labas sila Adan at Eva ng Garden of Eden after sin existed? So ang pagbilang ay ginawa sa pagbilang ng genealogy. Okay?
ang pagbilang ng genealogy hanggang kay Jesus. Tapos, after kay Jesus, hanggang sa panahon ng mga tao dito sa earth. Hindi po mismo ang bilang ng edad ng earth dahil silent po ang Bible sa time gap ng panahon ni Adan at Eva sa Garden of Eden before sin existed. So, meaning po, lagpas pa po ng 6,000 years ang tunay na edad ng earth. Pero hindi po naihayag. Plus, ang time pa po na sinabi sa Genesis 1:1 na in the beginning, God created the heavens and the earth. Nagsimula po ba agad ang ating Diyos ng creation after ng Genesis 1:1 or may time gap po doon bago magsimula ang creation? Kaya po, nang pasimula, hindi po sa earth umiikot ang buhay ng Diyos, kundi sa iba pa na nasa ibang sansinukob. Ngunit, nung nagkasala po sila Adan at Eva, ay nabuhos ang attention sa earth. Di po ba may plan of redemption na bago pa po ang creation? 3. Tanong po, bakit po hindi ni-reveal ng Diyos kay Eva na magkakasala siya at tuktuksuhin siya ng ahas, dahil kung nangyari po iyon, ay hindi po magkakasala si Eva at hindi rin po magkakasala si Adan. Nagkaroon po ba ng pagpapabaya ang Diyos sa bagay na yon? 4. Niloob po ba talaga ng Diyos na magkasala ang tao dahil wala pong warning na nangyari at para magamit po ang plan of redemption na ginawa before creation? Naalala ko po ang mga tanong na ito dahil itinanong din po sa akin yan. Maraming salamat po sa pagsagot ninyo, bro. God bless po and to your family as well. Okay, maraming salamat, Brother Nard, sa inyong magagandang tanong. Isa-isahin natin yun, yung tanong na yun. Medyo mahaba nga po. Yung unang sinasabi niya, yung analysis about 6,000 years ay nagsimula noong nasa labas ng si Adan at Eva ng Garden of Eden after sin. Hindi po, yung pag-analyze po ay mismong sa panahon ng nagkaroon ng tao sa lupa. Doon po nagkaroon ng tinatawag na genealogy. Kaya nga yun ay, kumbaga mga probability, walang eksakto talaga. Pero yun nga po yung source ng paggamit noong Septuagint, yung 4114 BC, yung probability ng nandoon na si Adan, no? Hanggang sa panahon nga ni Abraham si Abraham ay nasa 2166 BC pinanganak. So nasa 2000 years from Adam to Abraham. So wala naman kasing sinasabi dito na nagsimula lang yung pagbilang nung nasa labas na ng garden yung mag-asawa, no, na nagkasala. Wala naman ganong inihayag sa Biblia. Okay? So, yun po yung ating sagot doon sa unang bahagi. Kaya po, sabi nga dito, ang binilang doon po ay panahon ng mga tao dahil dito sa earth, hindi po mismo ang bilang ng edad ng earth. Yung bilang ng edad ng earth, hindi yun naman yun na ang sentro ng pag-aaral ng Biblia. Pero, yung idea ng sinasabi na yun, merong katotohanan yon. Bakit? Kasi nga, nung sinasabi sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And doon sa verse 2, yung verse 2, and the earth was without form and void, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. No? So, nandoon yung earth, no? Yung ating earth, without form and void. Yung tinatawag na tuho and buho sa salitang Hebreo. Walang anyo, walang laman. So meaning to say, nandoon yung earth. Walang anyo, walang laman. At yung tubig doon magkasama. Okay? Magkasama yung tubig doon kasi nakita nga natin na nung sa creation ng Diyos, pinaghiwala yung tubig dito sa earth, tapos yung tubig naman doon sa kalawakan. So, in that sense, nandito talaga yung earth. Pero sira at walang laman ayon sa translation ng Pilipino. At sa Hebrew nga, tuho-buho, sa English, without form and void. At doon pa lang nagsimula yung creation ng Diyos, especially the Spirit. Nung sinabi ng Bible, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So nandoon niya yung paghubog niya, pagporma. Yan naman ang sinasabi sa awit 103, no? Mula 19 at 20, na iyong sinusugo ang iyong espiritu at iyong binabago ang balat ng lupa. So kasama nga ang Holy Spirit doon sa pag-anyo nito pong sanglibutang sira, kumbaga walang anyo, walang laman, without form and void, no? So,
Yan po yung punto doon sa tanong na nandito na yung Earth, pero hindi doon sa kanya nagsisimula ang pagbilang. Hindi natin alam kung kailan nakahang sa space, kung gaano katagal man yung Earth. Ang pagbilang nga po natin ay simula nung nagkatao sa lupa. Dahil doon pinakita sa Bible kasi yung genealogy. Lalo na doon sa Mateo 1:17 at 18. So, syempre, doon lang tayo magsisimulan sa pagbilang. Ay, malay natin kung anong panahon na gaano nakatagal nakahang yung Earth na yan na walang buhay pa, lifeless, no? So, yun po yung punto na gusto nating dalhin doon sa sagot na ito, no? Tama na. Ngayon, sinasabi rito, kasi baka may malagpasan ako, kaya binabasa ko po uli ito, no? Na ang banggit nga po dito, dahil silent po ang Bible, sa time gap ng panahon ni Adan at Eva sa Garden of Eden before sin existed, so meaning, lagpas po ng, ayun yung binabanggit natin halos magkasunod nga yung topic natin na halos ganito yung mga tanong more than 6,000 years na po ang ating sanglibutan. Yun yung probability, depende sa source. Pero ito nga pong binabanggit na 6,000 years, ang source dito ay nasa Septuagint, yung source ng counting, kasi nagkaroon ng difference yung record dun sa Genesis, no, nung panahon ng baha ni Noe, sa panahon ni Noe. Dahil merong source like Masoretics, ang kanyang pagbilang ay nasa 17, samantalang sa Septuagint ay nasa 27. So, doon nag-accumulate yung difference ng pagbilang. So, mas pinanigan dahil mas malapit kasi yung Septuagint dahil first translation yun ng tinatawag na Hebrew Bible. So, yun po yung sinasabing lagpas na ng 6,000 years, yung tunay na edad ng Earth. Okay? Plus, ang time po, pa po na sinabi sa Genesis 1:1 na in the beginning. So, wag na nating, kumbaga, abutin yung mga bagay na hindi naman ipinakita kung gaano katagal. Bagamat alam natin, nandyan na yung Earth, tuho-buho, walang anyok, walang laman. Doon lang sa pasimulan ng creation hanggang sa nagkatao, doon nagsimula yung pagbilang. At depende nga, ulitin ko, sa source na ginagamit. Pero yun na nga, sa source ng Septuagint, nasa more than 6,000 years na po ang atin pong sanglibutan. Okay? Number 2, nagsimula po ba agad ang ating Diyos ng creation after ng Genesis 1:1? Hindi natin alam mo yun. Ano sinabi in the beginning, God, kung gaano pa katagal bago siya mag-create, di natin wag na nating anuhin yun. Pasukin yun. Kaya po na, ito kaya ko sinasabi yung mga ganung bagay, no? Ang center po kasi ng Bible, yun nga ang sentro ng Bible, the theme, the major themes ng Bible is about the person and the work of Jesus Christ, plus the fall of man, the first and second coming of Jesus, and yung God's authority, yung kanyang God's word na kini-question, yung kanyang commandments, and then the exoneration of God's character, meaning yung vindication, and then the restoration of the planet Earth, i-restore, ipanauli sa dating kalagayan na maayos, walang traces of sin. Yan ang kwento ho kasi ng Bible. So, kaya ko ito sinasabing dagdag na kasagutan para po ito sa mga iba nating mga kaibigan o mga kapatid na minsan naku-curious tayo dun sa mga bagay na hindi naman yun yung tema ng Bible. Like for example, gaano nakahaba, nakahang diyan yung earth natin na without form and void, wag natin pasukin yon. Ang ating sentro ng pagtuon ng pag-aaral ay dun sa tema ng Bible patungkol sa ating kaligtasan. Yun yung inihayag kasi ng Diyos 'di ba? Bakit ang tema ng Bible yung person and work of Jesus Christ? Kasi nga kini-question yung persona ni Jesus Christ. Sa Bible, pinapakilala siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, kumbaga, yan yung long time controversy napakatagal na issue na hindi ma-resolve dahil ginugulo nga ni Satan ang isipan ng tao para hindi makilala yung tunay na Jesus. Ano siya sa kanyang likas na kalagayan. Kasi hindi po tayo kayang tubusin ng mga anghel, bagamat ang mga anghel walang kasalanan Ang pwede lang tumubos sa tao, walang iba kundi yung Diyos dahil yung karakter ng Diyos ang dinungisan ng tao dahil sa kasalanan. So ang Diyos lang sa pamamagitan ni Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao. That is why yan ang sentro ng isa sa tema ng Bible. The person and work of Jesus Christ. Nakasentro sa kanya ang Bible At syempre, yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Bakit? Kasi nga ngayon, hindi naman tinatanggap, lalo na sa ating postmodern society,
Bagamat mga sinasabi nilang they are Christian. Pero ang iniisip nila, wala namang kumbaga walang question yung pagkahulog sa kasalanan kasi kaya naman nating kumbaga maging mabuting tao sa ating mga desisyon, sa ating mga ginagawa. Kaya nating iligtas ang ating sarili. Yan ang thinking lalo na ng New Age movement. So yung pagkahulog at seriousness ng usaping pagkahulog ng tao sa kasalanan, hindi na masyadong pinapansin sa panahon natin yan. Kaya nga pinapagaan yung kasalanan ngayon sa pamamagitan ng alin? Political correctness. Yung kasalanan, hindi mo na tinatawag sa kanyang pangalan. Yun yung isa sa mga theme ng Bible. Yung authority ng salita ng Diyos. Ngayon, ang authority, yung human reason Yan ang pinapairal ngayon na kayang tuklasin ng tao by their own wisdom kung ano yung Bible. Yan yung napakalaking panganib ngayon sa paraan ng interpretation. Yung human reason ang ipinapangibabaw, kini-question yung salita ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa Biblia, sa panahon ni Noe, talagang babahain ang buong mundo, universal flood. Pero ang ginagawa ngayon ng maraming mga Christian preacher, hindi. Local flood lang yan, sa panahon lang yan ni Noe. Yung mga loopholes, yung mga butas ng mga nagsasabing Kristiyano, pero hindi naniniwala sa authority ng sinabi ng Diyos na nagkaroon ng baha sa buong mundo. Bakit? Ano ang objective ng baha? Dahil sumama ang tao. Kasalanan ito yung paglaganap at gustong putulin ng Diyos yung kasamaang nangyayari. So hindi lamang doon sa lugar ni Noe yung mga taong makasalanan Ang issue rito taong nagkasala. So kung tao ka, makasalanan ka. At sabi ng Biblia, sumama ang puso ng tao. So therefore, kailangan ng baha. So isa yun sa punto kung bakit universal flood, kasi nga, yung tao ay alin? Sumama sa harap ng Diyos. O sasabihin ba natin, yung mga tao lang doon sa local area ni Noe ang mga makasalanan? Yan yung mga tema. So, yun yung focus na sinasabi natin na doon natin pagtuunan. Okay? Number 2 nga rito, hindi. Tapos na. Kaya po, ang pasimula, hindi po sa earth umiikot ang buhay ng Diyos. Ang sinasabi lang natin dito, may mga ibang nilikha ang Diyos. Sa iba't ibang universe. Napakalawak po ng universe. Yung sinasabi ng mga scientists na nasa 200 billion galaxies, yan lang yung kayang abutin ng teleskopyo ng tao. Pero siyempre, ang Diyos infinite yan Hindi kayang abutin ng tao yung buong sansinukob. May limit ang tao. So, tama, marami pa ibang mga nilikha ang Diyos dyan. Sinabi sa Biblia. Kaya lang nga, dito nakasentro sa planet Earth, itong tinatawag na malaking tunggalian dahil ang tao lang kasi yung tumanggap kay Satan. Ang tao lang kasi ang nagkasala. Kaya yun yung naging sitwasyon. Kaya ito po yung ating gustong maiparating po sa lahat dito sa isyong pinag-uusapan. Nawala ba tayo sa Hindi, naka-record to So okay lang, ituloy-tuloy natin ito. Naka-record ito rito kung nawala dahil sa may problema tayo sa internet, Naka-record to, so i-upload ko na lang ito kung nawala man sa internet. Okay, tuloy natin. So yun nga, ang tanong ni Brother Nards, di po ba may plan of redemption bago pa po ang creation? Eto yan. Kapag ko kasi pinag-uusapan ang plan of redemption sa Biblia, yan ay may kinalaman sa tinatawag na foreknowledge, yung paunang kaalaman ng Diyos. Alam na ng Diyos when it comes to His foreknowledge. Diyos lang ang meron yan. Alam niya yung mangyayari sa hinaharap. Kaya ginagamit yung mga word na plan of redemption para po sa atin yon ng mga tao. Na meaning, may mga hakbang na ginawa ang Diyos sa panahong ang tao ay nagkasala. Natural, bago pa man likhain ng Diyos ang tao, alam niya kung anong mangyayari dahil nga sa kanyang foreknowledge. Alam ng Diyos yon. So, yung usapin ng plan of redemption para yun sa tao na ipinapakita na gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun lang yung solusyon para doon sa gagawing kasalanan ng tao Ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang anak, handang ibigay ang buhay niya, alang-alang sa sangkatauhan. So, wag po nating isipin yung regarding sa plan of redemption na ito, na lumalabas na parang ang Diyos ay kailangan magplano
lumalabas pag nagpaplano ang Diyos, hindi niya nga alam kung anong mangyayari. Tandaan natin, that is why ang methodology ng biblical interpretation is more on historical grammatical. Kasi nga, tandaan natin, ginamit ng Diyos ang tao para isulat yung Biblia. Pero ang main author ay ang Diyos. Ang Bible is combination of human and divine, divine and human. Indivisible yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. That is why ang Bible unique compare sa mga ordinary literature na gawa ng tao. Dahil ang mga writer nito, inspired by God through the Holy Spirit. So yung mga wordings na ginagamit like ang Diyos nagsisi, plan of redemption, language yun sa tao. Language yun sa tao. Hindi yun language para sa Diyos kasi pag sinabing ang Diyos nagsisi, hindi kanya alam kung anong mangyayari. Kasi tao lang ang nagsisisi. Kasi kung alam niya na gano'n ang mangyayari, hindi na niya gagawin. So tao yun. Kaya ang language ng tao ang ginamit. Hindi yung language ng Diyos. Pag language ng Diyos, hindi natin maintindihan. Kaya nga ginamit ng Diyos yung tao. Pero ang intent, kaya nga yung mga Bible writers, bagamat tao, hindi nagkukontrahan. Bakit? Ang Diyos ang may guidance, siyang may gabay, siya yung main author. Ganun po ang punto na dapat nating maintindihan dito sa usaping ito. Kaya, hindi naman ibig sabihin na dito umiikot ang buhay ng Diyos, no? Ibig sabihin, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Kahit sino mang nagkasala o tumanggap kay Satan na sa ibang bahagi ng sanglibutan, ganun din ang gagawin ng Diyos. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaso, itong planetang Earth lang ang tumanggap kay Satan. So, nandito nakasentro ngayon yung pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagliligtas. Pagmamahal sa lahat yan. Yung pagliligtas nandito, nakasentro po ito rito. Kaya ngayon ang kabutihan sa atin hong Panginoon, hindi niya pinababayaan kahit isang tao na mapahamak. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, itong sinasabi na bakit hindi inihayag ng Diyos kay Eva na magkakasala siya. Hindi ho talaga ihahayag, kumbaga, yung warning, ito, ganito na lang ha, yung warning ng Diyos sa mag-asawa bago pa sila nagkasala, nandoon na. Yung warning. Hindi ho pababayaan ng Diyos yan na yung tipo bagang, bahala na kayo sa buhay nyo ha, kung ano mangyari sa inyo, kayo na yan, desisyon nyo na yan. No. Mayroong mga warnings yan. Ganun, siyempre, kaya nga ang ano natin dito, ang sinasabi natin, ang Book of Genesis is Book of Origin. Hindi detalyado yung gustong sabihing mga narrative dyan o story. Hindi yan yung complete detail, kundi sinasabi dyan yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Kailan nagpasimula ang kasalanan? Ano ang ginamit para magkasala ang tao? Pero yung sasabihin na ang Diyos hindi naman nabasa na nagbigay ng warning kay Eva, kay Adan, sana hindi na sila nagkasala. Merong warning yung mag-asawa. At yun ay babasahin ko. Ito ang kagandahan ng Spirit of Prophecy. At yung Spirit of Prophecy, syempre, yan ay composed ng mga aklat na isinulat ng kinikilalang prophetess ng Seventh-day Adventist Church na si Ellen White. Ngayon, eto lang yan ha. It's either kilalanin muna natin through yung sa pamamagitan ng kumbaga pagsisiyasat, no? Titimbangin Biblia ang sumusukat kung propeta o hindi ang isang tao, may pamantayan. So kaya ko lang binabalik yung ganong isipan kasi nga si Ellen White dumaan na yan sa tinatawag na pagsubok ng Biblia. Sinubok siya ng Biblia at pumasa siya sa pamantayan ng Biblia. So yan sa topic ko naman every second Sabbath. Mula sa first episode hanggang fourth episode, kompleto yung paliwanag ko dyan. So kaya ko dinadaan muna sa ganong pagpapaliwanag kasi yung babasahin kong libro na ito hango sa kinikilalang prophetess ng Seventh-day Adventist na si Ellen White. Ito yung sinasabi kong warning ng Panginoon sa mag-asawa bago pa sila magkasala. Pakilagay Ali sa screen. Sa Patriarchs and Prophets, page 53. Ang sabi rito ay ganito. Our first parents were not left without a warning of the danger that threatened them. Heavenly messengers opened to them the history of Satan's fall and his plots for their destruction, unfolding more fully the nature of the divine government, which the prince of evil was trying to overthrow. It was by disobedience to the just commands of God that Satan and his host had fallen. Pakitanggal Aliyah.
Ang sinasabi dito sa unang bahagi, no, yung una nating mga magulang, binigyan sila ng babala tungkol sa panganib na kanilang kakaharapin. Yung mga mensahero ng Diyos, siyempre mga anghel to, heavenly messengers, yun yung nagbukas sa kanila tungkol sa kasaysayan ng pagkahulog ni Satanas sa kasalanan at yung plano ni Satanas para wasakin itong mag-asawa. So ipinaliwanag na ito kay Adan at Eva at yung tunay na likas ng gobyerno ng Diyos na yung gusto nga ng prinsipe ng kadiliman, ibagsak yung gobyerno ng Diyos. Ang pagbagsak ng pagkahulog sa kasalanan ay sa pamamagitan ng pagsuway, disobedience, doon sa mga matuwid na kautusan ng ating Panginoon. Na yun ang gusto ni Satan. So, meaning, kompleto ng babala na galing sa Diyos, etong una nating mga magulang, kaya hindi pwedeng sisihin na hindi sila nabigyan ng warning. Kung sana nabigyan ng warning, hindi nagkasala. Ito ang paliwanag ni Ellen White. Next, Ali, the angels warned them to be on their guard against the devices of Satan, for his efforts to ensnare them would be unwearied. While they were obedient to God, the evil one could not harm them. For, if need be, every angel in heaven would be sent to their help. If they steadfastly repelled his first insinuations, they would be as secure as the heavenly messengers. But should they once yield to temptation, their nature would become so depraved that in themselves they would have no power, no disposition to resist Satan. Yan. So, sinasabi nga po dyan, yung mga heavenly messengers, mga anghel ng Diyos, nagbigay ng babala sa kanila na sila'y maging mapagbantay laban doon sa kapamaraanan ni Satanas para sila'y tuksohin at mahulog sa pagkakasala. O, yan. So, ito ay maliwanag na sinasabi po rito ni Ellen White sa kanyang libro. At sunod, Ali, pakilagay. The tree of knowledge had been made a test. Their obedience and their love to God. Satan was not followed them with continual temptations. He could have access to them only at the forbidden tree. Should they attempt to investigate its nature, they would be exposed to his wiles. So yung punong kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama, yun yung subukan ng kanilang pagsunod. Makikita kung tapat o loyal sila sa ating Panginoong Diyos. So si Satanas, hindi siya pwedeng susunod-sunod doon sa mag-asawa sa Garden of Eden. Meron lamang access o pagkakataon si Satan na tuksuin ang mag-asawa sa pamamagitan ng forbidden tree. Doon na sa puno, hanggang doon lang. Hindi yung tipong kaya niyang sundan-sundan yung mag-asawa. Oh. Kaya nga, sinasabi nga dyan, kapag itong sino man sa mag-asawa, at nangyari nga kay Eva, na magkaroon sila ng pagtatangka na kumbaga investigate yung nature, yung forbidden tree. Sabihin, kung lapitan nila yun, siya sa atin nila, bakit kaya pinagbawal ito sa amin ng Diyos? Doon ma-i-exposed sila doon sa katusuhan ni Satan. Yun. So hanggang doon lang si Satan, ayon dito sa pagkasulat ni Ellen White. Hanggang doon lang siya sa puno, no? At kapag ang tao, si Adan at si Eva nga, sa pagkakataong yun nangyari, lumapit siya at nagmasid-masid doon sa puno. Yun na ngayon na-expose si Eva. Yun ang sinasabi dyan. At ngayon, pakilagay sa next screen, Ali. In order to accomplish his work unperceived, Satan chose to employ as his medium the serpent, a disguise well adapted for his purpose of deception. The serpent was then one of the wisest and most beautiful creatures on the earth. It had wings, and while flying through the air, presented an appearance of dazzling brightness, having the color and brilliancy of burnished gold. Yan. Pakitanggal, Ali. Para lamang magawa ni Satan yung kanyang panunukso na hindi mamamalayan ng mag-asawa, pinili nga ni Satanas na gawing medium yung ahas. Yun yung kanyang pagdidisguise. Kaya ginamit yan sa pandaraya. Yung ahas,
dati, no, nung panahong bago nagkaroon ng kasalanan, sabi rito sa description ng writings ni Ellen White, yung ahas ay, kumbaga, napakatalino, tuso, yun ang sinasabi sa Biblia, isa sa mga tuso at isa sa mga magagandang nilalang ng Diyos, meron itong pakpak. At habang lumilipad ito, meron siyang dazzling brightness. Yung appearance na ay talagang magandang liwanag, kumbaga. Meron siyang kulay at kakinangan ng isang ginto. Ba, ganun katindi pala yung ahas nun, ano, nung bago nagkasala. Anyway, sa Bible naman talaga, merong tinatawag na mga ahas na lumilipad. Sa Isaiah Kapitulo 30, talatang 6, mababasa niyo po yan. Sa pasimula kasi ganito ang sitwasyon. Napakagandang nilika yung ahas. May pakpak siya. That is why, nung sinumpa siya ng Diyos, napansin niyo doon yung pronouncement ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng iyong tiyan, lalakad ka. Ibig sabihin, uusad yung ahas. So meaning, logic dictates na bago nangyari na magamit na medium ng Diyos ang ahas hindi lumalakad sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Doon lang siya lumakad sa pamamagitan ng kanyang tiyan nung sinumpa na siya ng Diyos. Dahil dati, ang ahas may pakpak. Next tali, pakilagay. The angels had cautioned Eve to beware of separating herself from her husband. While occupied in their daily labor in the garden with him, she would be in less danger from temptation than if she were alone. But, absorbed in her pleasing task, she unconsciously wandered from his side. On perceiving that she was alone, she felt an apprehension of danger but dismissed her fears, deciding that she had sufficient wisdom and strength to discern evil and to withstand it. Pakitanggal. So, yung mga anghel ay nagbigay nga, paulit-ulit na sinasabi, no, nagbigay ng babala kay Eva na mag-ingat siya at huwag humiwalay kay Adan habang ginagawa nila yung kanilang gampanin doon sa Garden of Eden. Huwag siyang humiwalay. Dahil kapag kasama niya yung kanyang asawa, mas hindi siya kumbaga, mas less in danger. Hindi siya mapupunta sa panganib mula doon sa panunukso ng kaaway. Ayon dito sa pagsasalarawan, kumbaga, naging, absorb, kumbaga, yung attention, tuwan-tuwa habang ginagawa nila yung gardening. Noon, ang pagtatrabaho, masaya. Siyempre, hindi pa sila nagkasala. Pleasing task sa kanila. So, sabi rito, hindi naman namalayan ni Eva na napalayo na siya sa tabi ni Adan. Ngayon, nung ma-perceived o mapansin ni Eva na, nako, nag-iisa na lang pala ako rito sa sobrang sigurong tuwa sa mga paghahalaman doon sa garden, napansin, nag-iisa na lang ako. So, naramdaman niya naman yung panganib dahil, yun nga, nagbigay ng paulit-ulit na warning yung mga angel sa mag-asawa. Nung maramdaman ni Eva yung panganib, parang binaliwala niya sangayon dito. At nagpasya siya na meron siyang sapat na karunungan at kalakasan na makilala yung kasamaan at kaya niya itong pagtagumpayan. Wow! Ito yung naging problema kay Eva. Kasi kumpleto ang warning na huwag siyang humiwalay sa kanyang asawa. Kumpleto ang warning na ang kaaway, tutoksuhin sila na lumabag sila sa Diyos. So mas malakas sila kung magkasama sila. Dahil sa kaabalahan sa kanilang ginagawa sa Garden of Eden, malamang si Adan, abala na rin, hindi niya napansin na napahiwalay niya sa kanyang tabi yung kanyang asawa. At nung sa Eva, syempre, nakaramdam siya ng panganib. Nung napansin niyang nag-iisa siya, ang nangyari, binaliwala niya yung panganib at nagpasya nga siya na meron akong sapat na karunungan, meron akong sapat na lakas na makilala yung masama at kaya kong pagtagumpayan. Yan ang isang hakbang. Bago pa lang nag-commit ng kasalanan sa Eva, mali na yung kanyang inisip. Sa isip naman talaga yan nagsisimula bago mo i-commit yung kasalanan. Dito yan. Kaya nga si Satan is a master psychologist. Dito lahat yan sa isipan. Kaya nga, mababatayin lamang natin ang ating, kumbaga magtatagumpay lamang tayo sa kasamaan at panunukso ni Satan kung ang nasa ating isipan, salita ng Diyos.
Doon sa warning na yun, maliwanag. Kaya nga nakaramdam sa Eva ng takot nung una na huwag kang humiwalay sa tabi ng iyong asawa. Humiwalay siya. Kaya nga doon sa narrative naman ng Genesis, which is origin or beginning, napansin nyo ang haba ng conversation ni Adan at ni Satan at ni Eva. Siyempre, hindi naman napansin ni Eva na yun yung kaaway na sinasabi kasi napakagandang creature napakagandang nilalang tapos nagsasalita. Kaya nga nung nasimulang tuksuhin siya at nung napansin nung kaaway na si Satan na yun nga, naglinger siya, nagmasid-masid doon sa garden of, doon sa forbidden tree, pinagbabawal na bunga doon sa puno. Alam na ni Satan na na-psych na niya. Bagamat hindi kayang basahin ni Satan ang isip ng tao, no? Kahit sino man, wala siyang kapangyarihan, no? Pero through psychology, so pagbasa ng sitwasyon, bakit ka naman pupunta diyan sa puno? Nagbabala nga ang Diyos na forbidden tree yan So naging yung simula, yung hakbang ng pagkakasalan ni Eva, yung unang-una, curiosity. At yung kawalan ng pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Kaya nga ang unang taktika ni Satan kay Eva, sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang puno ng halamanan? O di ba? Kung papansin niyo, napakagandang taktika 'yun. Bakit? Hindi naman 'yun ang sinabi ng Diyos sa mag-asawa Unang-una kay Adan, bago pa nilikha si Eva, sinabi ng Diyos kay Adan 'yun. Ang sabi ng Diyos, sa lahat ng halamanan, yung mga bungan 'yon, makakakain kayo. Sa lahat makakakain kayo. Puwera lang doon sa isa. Yun ang sinabi ng Diyos. Pero ang unang bungad, unang bitaw ng pangungusap niya kay Eva, sinabi ba ng Diyos na sa alinman puno sa halamanan ay hindi kayo makakakain? Kaya nga ang sagot ni Eva, eto na, sumagot siya. Pumasok siya sa isang conversation na hindi dapat. Lumalabas, parang ipinagtanggol pa ni Eva yung sinabi ng Diyos, na para bagang kailangan ng Diyos yung pagtatanggol natin. Yan minsan ang problema talaga sa tao. Minsan hindi natin minsan namamalayan na masyado tayong nagbo-boast, nagyayabang sa Diyos. Hindi natin ipinagtatanggol ang Diyos. Ang Diyos po ang nagtatanggol sa atin. Mahiya naman po tayo para ipagtanggol natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Tayo po, ang gampanin natin, ihayag lang yung sinabi ng Diyos. Yon. That is why, the best way to deal with error is to present the truth. Ang pinakamabisang paraan sa paglaban sa kamaliang turo, ihayag yung katotohanan. Yun yung kapamaraanan. Hindi yung, ipagtatanggol ko ang Diyos. Ano ka? Si Eva? Tingnan yung nangyari kay Eva. Gusto niya ipagtanggol ang Diyos. Ano sabi ni Eva? Ay hindi, sabi ng Diyos, makakakain kami. Sa lahat, puwera lang sa isa. O kita nyo? Ang point ni Satan doon, hatakin siya sa conversation. And then pumasok si Eva sa trap. That is psychological art yun hindi naman sinabi ng Diyos yun pumasok ka sa conversation na yon. Hindi niya inisip, yun na nga ang kayabangan dito. Parang si Eva, inaangkin niya, may sarili siyang wisdom, may sarili siyang lakas para maunawaan yung kasamaan, kaya niyang pagtagumpayan. Yan ang unang pagbagsak ng tao, yung pagtitiwala sa sarili. At yun ang nangyari kay Eva. In the first place, hindi siya nakikipag-converse doon. Lalo na wala sa kanyang tabi si Adan. Kaya nga doon mapapansin sa book ng Genesis, yung conversation nila ang haba. Kung nandoon si Adan, bakit hindi, kumbaga, wala man lang sinabi, kasi isang salita si Adan, pinayagan niyang kumain si Eva. Ang sabi sa Biblia, lalo na nasulat ni Pablo kay Timoteo, no? Si Adan ay hindi nagkasala. Ibig sabihin, si Adan kasi alam niya, yun ay panunukso yun. Si Eva ang nadaya. Pero kaya si Adan kumain na rin ng bunga kasi mahal niya sa Eva. Ang iniisip ni Adan, ako po, pag namatay ito, wala na akong Eva. So nawalan din ng pananampalataya si Adan na ang Diyos pwedeng gumawa ng panibagong Eva. Di ba nga si Adan, nung wala pa si Eva, malungkot siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog siya, and then kinuha yung isa niyang tadyang at doon gumawa ng Eva. Yun yung laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto. Ganon kamahal ni Adan. Kaya nga yan yung kumbaga namana, generally speaking, sinasabi ko sa pangkalahatan, namana ng mga kalalakihan na handang mamatay dahil lang sa babae. Dahil sa babae.
Okay? Handang magpakamatay o mamatay dahil sa babae. Yun yung kasi yung naging attitude ni Adan noon. So napansin niyo po bakit ganyan ang attitude generally speaking. Kaya pag sinabing sa pangkalahatan, merong iba, hindi naman ganon. Na magpapakamatay ka dahil sa babae, hindi ganon. So sa pangkalahatan ganon ang nangyayari. Kaya yan po yung naging tagpo noon. So eto nga, nagtiwala si Eva sa kanyang sarili kasi hindi niya napansin na ito palang ahas na ito, medium ni Satan. Ginamit lang ni Satan na medium para tuksoin siya. Ito. Pakilagay nga, Ali, yung next slide. And mindful of the angel's caution, she soon found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon the forbidden tree. The fruit was very beautiful, and she questioned with herself why God had withheld it from them. Now was the tempter's opportunity. Ayan. Ali. So, hindi napansin kumbaga hindi pinansin ni Eva yung babala ng mga anghel sa kanya Ngayon nga, wag humiwala At natagpuan nga niya yung kanyang sarili na nandoon na, nagmamasid na doon sa punong kahoy, sa bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos. Meron siyang curious siya At hanga siya. Sabi naman ng Biblia yun Kumbaga, nakakaakit sa mata nung makita ni Eva. Di ba? Kaya yun. Napakaganda naman talaga ng bunga. Kaya, kumbaga, kini-question yung kanyang sarili. Bakit hindi pinahintulot ng Diyos? Ipinagdamot ba ito ng Diyos? So, yun yung nasa isip ni Eva na through body language, Satan is a master psychologist. Dahil in the first place, alam ni Satan na pinagbabawal ng Diyos yan, tapos lalapit-lapit ka dyan. So, doon ngayon hinuli ni Satan yung kiliti ni Eva. At ginatungan niya na yun. Una nga, yung kanyang, kumbaga, naglatag siya ng trap Ganyan ang mga sining ng, kumbaga, paghuli sa kaaway. Principle ito Ang una mong gagawin para magawa mong mahuli yung kaaway, magpapain ka. Yan. Kumbaga sa isda, magpapain ka. Na ito ay mabuti para sa'yo, katakam-takam yan. Hindi mo napansin na may hook o sima pala yung magandang pagkain na yon para sa isda. Ganon din sa panghuli ng mga hayop sa gubat, maglalatag ka ng trap. Nakala mo'y maganda yan, pero yun pala, butas yan na sa baba, pag nalaglag ka, may mga tusok. So, ganon ang ginawa ni Satan, naglatag siya ng trap. Na sabi nga niya, sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinman? Hindi dinirekta ni Satan na, tunay ba sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa bungang ito ng punong ito? Hindi. Ang sinabi ni Satan, yung sa lahat. Alam naman ni Satan na pinapayagan ng Diyos kumain ng lahat. Pwera lang doon sa isa. So yun yung kanyang paglatag ng trap para sa Eva, pumasok sa conversation. At yun nga mismo ang ginawa ni Eva, na para bagang ipagtatanggol ko ang Diyos. Hindi naman yan sinabi ng Diyos Doon siya nadali sabi nga ni Eva, pinapakain naman sa amin lahat, pwera lang sa isa. Kasi pag kinain namin ito, baka kami mamatay. Tanong ko po sa inyo, may sinabi ba ang Diyos na baka kayo'y mamatay? Wala Ang sinabi ng Diyos, Genesis 2:16-17, sa oras o sa araw na kinain ninyo yan, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Sa salin sa English, thou shalt surely die. Diba? Sigurado hindi baka. Pati yung paghipo, hindi naman sinabi ng Diyos na hipuin nyo Siyempre, natural, pag hinipo mo yan, natural, kakainin mo niyan. Kasama na yun sa kumbaga, sa package Ano naman ang purpose na hihipuin mo lang yan? Siyempre, kakainin mo yan. Kaya yun ang sabi. At ngayon, nung sinabi nga na Eva, baka pagka hinipo namin yan, mamatay kami. Huwag kayong kakain yun. Huwag ninyong hihipuin. Baka kayo'y mamatay. So, mayroong pag-aalinlangan dun Baka, wala naman sinabi ng Diyos na baka Parang doubtful. Huwag nag-aalinlangan. O half-half. Parang sa gitna ka lang. Hindi Sabi ng Diyos, thou shalt surely, tiyak, mamamatay kayo. Ayun. Pangalawang blow ni Satan, eto na sa verse 4. Sinabi na nga sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Binaluktot na niyan sinabi ng Diyos.
Sabi ng Diyos, tunay na mamamatay kayo. Walang pagsalang mamamatay kayo. Kumbaga, naglagay ng palaman si Satan sa gitna eh. Tunay na hindi kayo mamamatay. Yun lang, isang salita lang na yun. And the rest is history. Ngayon, eto na yung susog ni Satan. Ito na yung final, kumbaga, na blow. Kumbaga sa boxer, yung pamatay niya na nasuntok. Kumbaga, nayanig na yung kalaban, andin yung pamatay ang kasunod. Eto na yon sa verse 5. Sapagkat talastas ng Diyos, na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Eh di ba si Eva nga, nagmasid-masid, curious siya. So yun yung yung pagbasa ng, kumbaga, yung psychology, pinag-aaralan niya at Satan is a master psychologist. Kumbaga, ito na yung mga linya ng pananalita ni Satan. Kasi alam niyo kung bakit pinagbawal ng Diyos yan. Kasi, kapag pinakain sa inyo ng Diyos yan, mabubuksan ng inyong mga mata para din kayong magiging Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinagkait sa inyo ng Diyos yan. So, ang atake dito ni Satan ay ikaw, Eva. Ikaw, tao. Special ka eh. Ang problema, pinipigilan lang ng Diyos na ikaw ay umangat. Merong humahad lang, pero special ka. Nakita nyo yon? Ang tao, tingnan nyo ang tao ha. Pag ang tao pinupuri, ito yung nature ng tao eh. Pag ang tao ay pinupuri, generally speaking, hindi niya napipigilan na ang sentro, parang lumalabas, ang sentro ng buong mundo ay ikaw. Ganon ang problema sa tao simula nung mahulog sa kasalanan. Ang sentro ng mundo na ay ikaw. Ako lamang at wala nang iba kundi ako. And that is the spirit of Satan. Yun yung spirit ni Lucifer na naging Satan. Iaangat ka. Naku, napaka-special mo, Eva. Pinagkait ng Diyos talaga yan. Kasi alam mo, pag kinain mo yan, mapapantayan mo siya. Ayaw ng Diyos na pantayan mo siya. Kita niyo? So, ito yung problem nga sa flattery. Yung pinaplatter mo yung tao, ay, napakagaling mo, napaka-special mo. Delikado yon. Kasi yung iba na hindi kinakaya yun, talagang hanggang doon sa ulo yun eh. Parang iikot-ikot yun eh, hanggang nagbunga ng paglobo ng ulo ng tao. Yun nga ang sinasabing pagyabang. Kasi yun ang sentro ng psychology ni Satan. Special ka. Dapat walang makapipigil sa iyo sa iyong paglago sa lahat ng aspeto ng buhay. Improve, improve, improve. At yun din hanggang ngayon, doktrina pa rin yan na ikay magiging Diyos. Tao ngayon talaga, dino-Diyos yung sarili. Sa pamamagitan ng pag-achieve ng lahat ng mga bagay, come what may. Yes, come what may. Ano man ang mangyari, aabutin ko to. Kahit nga mananampalataya, lumalabag sa utos ng Diyos eh. Para lamang maabot yung kanyang pangarap. Hindi niya iniisip na mahal ng Diyos ang pangarap mo. Tutulungan ka ng Diyos na maabot yan. As long as maging faithful ka sa Diyos. Yung iba kasi, kahit sa kapatiran, lalabagin yung sabat para maabot yung ambisyon. Ang hindi nila alam, mahal ka ng Diyos, gusto kanyang tulungan sa ambisyon mo. Sumunod ka lang sa Kanya, akong bahala sa iyo. So ganyan si Satan eh. Special ka. Abutin mo, come what may. Then magsisi ka na lang. Ganyan ang nangyayari. Magsisi ka na lang. Patatawarin ka naman ng Diyos. Yun ang problema rito. Napansin niyo po yung approach ng psychology dito sa usaping ito? Alam kasi ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yan, madidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Oh, in one sense, mayroong katotohanan dito sa huling bahagi. Nakilala talaga nila yung masama. Pero anong nangyari? Eto, pagbagsak ng lahat ng mabubuting bagay na gustong ibigay ng Diyos sa sangkatauhan. O, nalaman mo nga yung masama at mabuti. Pero bumagsak ang kalikasan mo bilang tao at ang kiling mo gawin ang suhestyon ni Satanas. Dahil doon sa psychological approach, ang battle approach ni Satan, ito ang sinabi sa verse 6, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy, mabuting kanin at nakalulugod sa mata. O, di ba? So, pareho ang sinasabi ng Spirit of Prophecy at ng Bible. Lumakad si Eva sa paningin, hindi sa pananampalataya. Kasi ang ganda-ganda, ayon sa pagkabasa natin sa writings ni Ellen White, napakaganda talaga nung bunga nung
ng punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama. Nabuo na sa isip ni Eva, andun na yung kumbaga sa pintor, sa kanyang ginagawang obra maestra. Andyan yung canvas, andyan yung pintura, simula siyang gumuhit, nakumpleto na yung guhit, nakumpleto yung magandang larawan na nabuo sa isipan ni Eva. At yung pagkain niya na lang na yun yung pinakakumbagay culmination na lang ng kasalanang inisip na niya sa pasimula pa lang. Ang alin? Pagtingin sa sarili. Hindi, wala na pala ako sa piling ng asawa ko. Hindi, kaya ko yan. Kaya kong labanan anumang kasamaan. Yun na, doon nagsimula. Lumapit ka sa puno na dapat wala ka doon. Dahil si Satan, yun lang ang access niya. Doon lang sa puno. Lumapit ka pa doon, nagbasid-basid. Ang ganda, bakit kaya pinagbawal ng Diyos to? Yan ang problema sa mga minsan sa mga mahilig, yung curious sa lahat ng bagay. Sinabi na, delikado yan. Pero curious ka, gusto mong lapitan Di ba, parang isang gamo-gamo. Alam naman natin kwento yan. Gamo-gamo sa isang lampara. Sa amin noon, syempre, Generation X ako Alam ko yung sitwasyon na ang gamit lang namin noon ay ilawan. May gas, gasera, mas ilaw. Kasi yung mga iba, yung mga na-develop na, may salamin na yun sa paligid yung ilaw. Hindi sa amin noon, bukas talagang ilaw. Okay? Yung gamo-gamo, gustong-gusto rin nila yung ilaw liwanag, hanggang sa sila'y masunog. Ganun ang nangyayari sa taong curious. Alam na masama, sabi nga ng iba, hindi ba sarap gawin yung bawal? Yun ang gusto ni Satan. Yung gawin mo yung bawal, yung maging curious ka sa lahat ng bagay na alam mo namang medyo delikado. Gagawin mo pa rin. Sa kanila magsisi. Delikado. Yan nga nangyari kay Eva. So, yun po yung sagot natin. So, kompleto ng warning, Brother Nards, di ba? So, yung mga prinsipyo na dapat nating mapulot dito sa mga kasaysayang naganap, dapat nating maintindihan ito. Kaya nga si Eva, yun yung conclusion niya. Yung bunga, mabuting kanin, nakalulugod sa mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Tingnan nyo. Hindi pa siya nakontento na binigyan siya ng Diyos ng katungkulan doon sa halamanan ng Eden na maganda yung kanyang buhay kapiling ng kanyang asawang si Adan. Gusto pa niya mapapantas pa yung lumagpas doon sa boundary. Ito yung kumbaga, yung function na binigay sa kanya ng Diyos na napakaganda. Gusto niya lagpasan pa yon. At yun ang nangyari sa kanya. Lumagpas nga na masyadong mataas, bagsak, matindi, lagapak. Kaya ang problema sa tao. Kaya yun nga ang nangyari. And then, binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Akala ko ba, Brother Melvin, sabi, hindi kasama. Diyan kasama Kasama! Saan? Sa Eden, sa Garden of Eden, kasama niya dun sa lugar. Pero dun sa time na tinutokso siya, hindi niya kasama. Dahil isipin nyo, silent masyado si Adan, wala man lang sinabi. Ano yon? Nagsimula na noon yung pagiging under desire. Hindi ho ganyan ang kaya nga sabi natin, ang Book of Genesis, yan ay book of origin ng fall of man. Hindi lahat sinasabi diyan yung bawat detalye. At salamat tayo lalo na sa mga Adventist, meron tayong Spirit of Prophecy books galing sa kinikilalang prophetess ng Seventh-day Adventist at yung ibang mga punto na naidetalye doon sa mga pangyayaring yon. And then nadilat ka po ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, kanilang ginawang panapi. Kasi ang bihisan ng mag-asawa, yun yung liwanag ng Diyos. Yung liwanag, yun ang bumabalot sa kanila, glory of God. Nasa awit din yan nakalagay, bihisang parang liwanag. Okay? So yun ang kasuotan. Siyempre, yun yung glory ng Diyos, ang loyalty, binigay mo sa kaway, therefore, wala na siya yung glory ng Diyos. Kaya nasumpungan nilang sila'y hubad. Pero sa pasimula ng paglalang talaga, hubad sila pero ang balot nila liwanag ng Diyos. Ganun po yun. Okay, so pinahaba ko lang to para maintindihan natin yung prinsipyo ng pandaraya. Para tayo namang mga followers ng Reasons of Faith, mabigyan tayo ng sustansya kung ano yung mga isyong pinag-uusapan sa Biblia. Kaya ang paraan ko po rito ng pagsagot, hindi lang basta-basta direktang sagutin yung sa surface, kundi hinahalukay ko po dito yung nasa ilalim para doon yung sustansya kasi natin makikita, no? Yung sustansya ng pinag-uusapan. Anyway, ito nga po, isang oras lang po yung gagawin kong programa at kung mapansin nyo marahil, ito'y recorded dahil nagka-problema daw sa internet connection po nung dito sa bahay.
So ito po ay kumbaga mapanood yung late, in-upload na lang namin after this kasi habang ongoing na nagla-live streaming, naka-record naman po ito. At nangyari nga naputol yung signal sa internet. At kaya ko iiksian lang ito na 1 oras kasi po mayroon akong Bible Institute na 1 oras. Kaya nga sa next week na lang po, sa buwan ng September na ho tayo magkita, no? Sabado at Linggo alas 3 ng hapon. So yun lang po muna ang pagpapahatid ko ng kasagutan dito sa magandang tanong mula kay Brother Nards na ginawa nating patalakay. Okay, tayo po ay magtapos sa pamamagitan po ng panalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat na niloob ninyo na maihayag namin ang kasagutan sa mga katanungan na naganap doon sa panahon ng paglalang at sa pagkahulog ng tao sa pagkakasala sa pamamagitan ng una naming mga magulang, na ang mga prinsipyong narinig, napanood sa oras na ito ay magsilbing gabay sa inyong mga anak upang patuloy na kumapit sa inyong salita at hindi sa salita ng kaaway, na maintindihan namin ang panganib kapag kami po ay nagkaroon ng curiosity sa mga bagay na taliwas sa sinasabi ninyo. Sana kami, Panginoon, na matuon lamang lagi sa inyong salita at ang pagsunod at pamumuhay batay sa inyong kalooban lamang. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pagtugon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa pangalan po ng aking nakaagapay, Princess Alia Sarmiento, bilang aking technical, at ang aking may bahay, Maiden Sarmiento, na nag-share ng ating mga video, at sa lahat po kayo na mga kapatid at mga kaibigan na mga followers ng Reasons of Faith. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magkita-kita po muli tayo dito sa this coming September, Sabado-Linggo, regular yan, alas 3 ng hapon. God bless us all.